Isang kababayan natin na nag-book pero walang ticket na lumabas. Alam ko na alam na ito ng lahat, pero sa iba ay useful ito, lalo na sa mga first-timer na nagsi-self-booking, lalo na kapag magta-travel sa ibang bansa or papunta sa ibang bansa. Dahil guys, kagaya ko ay ako lang din ang nagbubook ng ticket ko kapag nagta-travel ako sa ibang bansa, kapag nakapagbakasyon ako sa Pilipinas or kapag nasa bakasyon ako sa Pilipinas galing dito sa Dubai. Dahil mas mura nga naman kapag ikaw mismo ang magbubook ng ticket mo. At ayun nga, isang kababayan natin ang nagbook pero walang ticket na lumabas. So ang tanong niya guys, kung ang itinerary receipt daw ba at ticket ay iisa. Actually, naging problema ko din ito nung first timer ako at talagang kinabahan ako at nag-alala. So ang sagot dyan ay yes, ang itinerary receipt at ticket ay iisa. So yan ang ipapaprint nyo at ipapakita nyo sa check-in counter staff upon check-in nyo sa araw ng flight nyo papunta sa ibang bansa. At sa mga nagtatanong naman kung pareho lang daw ba ang booking reference number sa flight number. Ang sagot guys ay hindi. So ipapakita ko sa inyo ang example dito sa flight ticket ng Cebu Pacific. So ang reference number guys ay itong nasa taas. At ang flight number naman is yung nakalagay sa gilid na 5J609. At yan ang ilalagay nyo sa e-travel registration kapag magre-register na kayo sa e-travel. And take note guys na ang e-travel registration ay 3 days before ng flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Kahit anong araw guys, sa loob ng 3 araw bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa ay pwede kayo mag-register sa e-travel. At kahit nga nasa airport na kayo ay pwede pa rin kayo mag-register sa e-travel basta may strong internet connection kayo. At take note ulit guys na ang e-travel arrival card registration kapag uuwi kayo sa Pilipinas ay green QR code ang makukuha nyo. At kapag papunta or pabalik naman kayo sa ibang bansa ay e-travel departure card ang kailangan nyong i-register. At blue QR code ang makukuha nyo. May mga video tutorial ako ng pagre-register sa e-travel arrival card at sa e-travel departure card na ilalagay ko sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali at para hindi na kayo ma-scam. Dahil may mga link na humihingi ng bayad. What? Dahil guys, ang e-travel registration ay 100% free. Meaning ay wala kayong kahit anumang babayaran. At sa mga nagpupumilit na hindi na daw kailangan mag-register sa e-travel dahil hindi naman nga hinanap sa kanila sa immigration nung umuwi sila sa Pilipinas at kahit nung bumalik sila sa ibang bansa. Sayang lang daw ang pagod sa pag-register sa e-travel pero hindi naman ito hinahanap. So, mali kayo dyan guys, dahil ang rason kung bakit hindi ito hinahanap ay ito, panoorin nyo. Good news, Mr. Chair. Actually, hindi mo na kinakailangan ipakita yung QR code. We're able to successfully integrate e-travel directly to the immigration system. Ibig sabihin po, pagka-scan pa lang ng passport, hindi na kinakailangan isa-isahin pa ho na mag-scan ng QR code, Mr. Chair. Another improvement po na nagawa ko natin po sa upgrade natin sa e-travel. So sana malinaw na kailangan mag-register sa e-travel arrival card kapag uuwi kayo sa Pilipinas at e-travel departure card naman kapag pabalik kayo sa ibang bansa. Dahil kaya hindi na ito hinahanap dahil upon pag-scan ng passport nyo sa immigration ay nakikita na nila ito sa system. At titigil lang tayo sa pag-register or sa paggamit ng e-travel kung may formal ng anunsyo tungkol dito na hindi na ito kailangan. Pero hanggat walang anunsyo tungkol dito na hindi na ito kailangan, ay still required mag-register sa e-travel kapag uuwi ka sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa. Pero guys, mga foreign passport holder or mga foreigner ay required mag-register sa e-travel arrival card kapag papunta sa Pilipinas, pero exempted na sila sa e-travel departure card kapag pabalik sa ibang bansa. Pero yung mga Philippine passport holder ay required mag-register sa e-travel arrival card at pati sa e-travel departure card. So ayun guys, sana may nakuha kayo idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.